Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Oo nga, enjoy na lang muna. Alam mo naman, mga sexy asawa natin, baka biglang malosya. Muli kong narinig na wika ng pinsan ng aking asawa. Minarapat kong tapusin na ang aking gawain. Marami pa silang napag-usapan. Usapang lalaki na sadyang nakakapagpataas ng aking bogli sa katawan. Lalo pang nabuo sa aking isipan ang imahe ng kanyang pinsan. Wala naman siguro masama sa pagnanasa. Iniisip ko na lang na parehas ang aking nararamdaman tuwing pagnanasa ni Badong ang ilang artista sa telebisyon. Guys, kain na! Sigaw ko sa dalawa. Ayaw ko pa sanang putulin ang kanilang kwentuhan. Gayong maging ako ay nasisiyahan. O insan, kainin mo na daw si Kay. Biro ba ni Kuya mong Merto? Hahaha, ulul. Mamaya talagang kakainin ko yan. Hahaha, balik naman ang aking asawa. Yabang, kapag dumating na si Patricia, pagpasensyahan mo na kung magiging may kami. Ha? Bawi naman ang kanyang pinsan. Mula no'y lalong nag-alab ang aking puson para sa kanyang matipunong pinsan. Iniisip kong sa biruan pa lamang ay nabubuglian ako. Paano pa kaya ako masaksihan kung talaga kung paano siya umararok. Hindi ko masasabing ako ay isang malinis. Gaya ng ibang kababaihan, ako ay naglaro din. Tukaan. Alam mo na, pagsasarili, pagsubo ng iba't ibang ice cream. Noon, bago pa nakilala si Galong ay ganito na ako. Ganun pa man na ipagmamalaki sa kanya. Sa panahong ngayon wala na ang pagiging birin sa mapapangasawa. Wala na akong masasabi pa sa mister ko. Mapapinansiyal man at sa trabaho at syempre sa ibabaw ng kama. Halos lahat ay sapat na. Pero sino nga ba tayo para tuldukan ang ating inaharap na mga tagpo? Pagsubok ba ito o sadyang nakasulat sa ating tadhana? Lalong naging masaya ang aming tahanan. Halata ko ito sa mga mata ng aking asawa. Dahil sa muli nilang pagsasama ng kanyang pinsang kasangga, hindi ko akalaking darating sa punto na ang saya na dulot ng kanilang presensya ay mahahaluan pa ng iba. Sa unang buwan namin magkakasama ng mag-asawang Mamerto at Patricia, wala akong nakitang pagbabago. Maliban sa natural na saya, nawala na sa pagitan namin ng pinsan ng aking asawa ang mga biruang sexual. Alam ko din namang na may distansya at isapay para sa akin ito. At may biro lamang kahit na alam kong ako ay naapektuhan. Sa madalit sabi ay nakamove on na ako sa mga bagay na yun. Alam din siguro ni Kuya Mamerto na hindi tama ang usapin iyon. Lalo pat na riyan na ang kanyang asawa. Hindi ko rin naman lubusang naisarado ang aking isipan. Tila naging apoy na pa nga ang mga birawan namin ni Kuya Mamerto tuwing ito'y aking naaalala. Tuwing nagtatali kami ng aking mister ay talaga namang lalo ko pang pinag-uusay ang aking talento. Nagkamali ako. Alam kong mali, subalit nagpasalamat na din sa aking mister at hindi niya ito ginawa ng ibang kahulugan. Sa isang gabi kasi sa gina ng aming pagtatalik ay bigla akong napasambit ang pangalan ng kanyang pinsan. Hindi ko alam pero parang mas mabilis akong nakabot sa langit tuwing mababanggit ang pangalan ni Kuya Mamerto. Bulong pa ako ng bulong habang kami nagtatalik ni Badong. Yes babes, sagot naman ng aking mister habang ako'y umiindayog. Tinitigan ko si Badong. Malanding pagtingin. Dumapa ako sa kanyang matipunong dibdib upang hagurin ito ng aking mga kabundukan. Pinipigilan ko sana pero huli na. Gusto kong maabot ang langit. Kaya't akin na itong ibinala. Papalakas ang bulong ko. Ang ako'y nagpaputok ng bulkan. Nabigla pa nga si Badong sa aking naging reaksyon. Natuwa din siya dahil alam niya na ako'y nakatapos na. Ang hindi niya alam ay ibang lalaki ang nasa aking isipan. Katawang pisikal nga niya ang nakasupong sa aking katawan. Subalit ang aking diwa ay sa iba nakatuon. Hi babes, malakas ba boses ko? Tanong ko sa aking asawa. Medyo babes, hagot naman ni Badong. Ilang saglit pa bago sumirit
Ang mga tagta, binitawan ko na. Ang mga kataga, nandyan ba si Kuya Mamerto? Baka marinig tayo. Patuloy ko pa. Hindi naman siguro halata. Nagtanong ako gamit ang pangalan ni Kuya Mamerto. Nagtanong na, parang inosente lang, ngunit sa kabila nito, gusto ko talagang banggitin na parang siya talaga ang aking kasiping. Sa eksaktong tiyempo, tuluyang pumisitsit ang mga likido. Sinabayan ko ito ng giling sa kanyang ibabaw. At pinagpala ko pa ang aking mga kabundukan. Kay sarap, kay linamnam. Mas nakakabugli pala habang ginagawa mo yun ng iyong asawa at nag-iisip din ako ng iba. Di ko alam, parang nandyan yata, sagot ng aking asawa matapos akong makarating sa dapat puntahan. Karaniwan sa aming mga pagtatalik ni Badong tuwing ako ay siya nakakarating sa langit ay mayroon kaming break. Pahinga kung saan kapwa kami hahabol ng aming hininga at bubuong muli ng bogli. Ngunit maging ako sa aking sarili ay nagtaka dahil nung unang pagkakataong iyon ang aking katawan ay parang makina. Matapos ang ilang agos ng mga dagta, sinamantala ko ang kahigtingan ng kanyang sundalo. Muli kong iginalaw ang aking balakang. Kinontrol ko pa ang aking harapan upang ang kanyang sundalo ay ipitin. Muli, napapalakas ang aking bulong. Mas lalo kong ginanahan dahil nabuong muli sa aking imahinasyon na ang lalaki sa aking kailalim ay ang pinsan ni Badong. Iniisip ko na ang mahabang iyon na nakapasok ay ang matigas na kay Kuya Mamerto. Hindi naman siguro ito masama. Wika ko sa aking isip. Hindi naman talaga ako inaano ng aking bayaw na pinsan. Ginagamit ko lang ang kanyang imahe upang lalong mag-alab ang aking katawan. Minsan nga ay naisip kong parang mas maganda kung talagang magiging bukas ang aming isipan. Yun bang tatanungin ako ni Badong kung ano ang aking pantasya? Sabay sasagutin ko siya na nabubuglian ako kay Kuya Mamerto. Isang araw, hindi ko naman talaga ito plinano. Nasanay kasi ako na walang suot na panloob pantaas sa loob ng bahay. Lalo na noong wala pa kami kasamang iba. Hindi ko ito nakaligtaan kahit pa nandito na sila Kuya Mamerto. Dahil alam ko naman kapag umagay wala sila dito. Pupunta sana ako sa aming palikuran nang biglang mukas ang pintuan nito. Nagulat ako. Si Kuya Mamerto bumalaga sa akin. Hindi ko naisip na magtakip ng aking dibdib at tiyak na bakat ang mga dulo ng aking kabundukan. Nagunita ako. Kung na lamang ito nang nahuli kong nakatitig dito ang pinsan ng aking asawa. Nagkatitigan kami. Biglaan at hindi ko alam ang aking gagawin. Nalipat lamang ang kanyang tingin ng unti-unti kong itinaas ang aking mga bisig upang kublihan ang aking mga kabundukan. Alam kong nahiya siya, pero kasalanan ko din naman at ako'y naging pabaya. Ganun pa man, parang nagustuhan ko din. Parang nagustuhan ko na ako'y kanyang sinisilipan. Ay kuya, nandiyan ka na pala. Sambit ko na lang upang ang aura ay maiba. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pa mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.